Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po muna ang magsasilbi ninyong presider sa umagang ito. At para po sa ating program, tayo po ay simulan ng ating opening song, opening prayer. And kung sino po ang pwedeng mag-lead sa mga kasama natin ngayon. And for our speaker this morning, ito po ay si Brother Japet Buko. Kaya naman po na mga sa atin ay makinig ng team sa mensahe na kanyang babahagi sa atin ngayong umaga nang tayo ay lubos na pagpala ng ating Panginoon sa araw na ito. And after that, we will have our closing song and closing prayer. And that will be our program for this morning. Muli po, welcome to everyone. Thank you for joining us. May God bless us all. Tayo po ngayon ay dumako na sa ating opening song and opening prayer. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful good night's rest that you have given us. Thank you for waking us up again and giving us your life and strength. We ask you, Lord, for your guidance this morning, especially for the speaker as he imparts to us the message for the day. And please guide our loved ones who are not with us. Please keep them safe and please heal the sick. Please touch them with your healing hands. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang title po ng ating devotion ngayon is The Test of Character. Tayo po sa Malakay 3 verse 3, And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of
and purge them gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Many who profess sanctification are entirely ignorant of the work of grace upon the heart. They lay aside reason and judgment and depend wholly upon their feelings, basing their claims to sanctification upon emotions which they have at some time experienced. So, yung sabi dito na maraming tao ang nagsasabing sila ay sanctified o banal na, pero hindi nila tunay na naunawaan kung paano gumagana ang biyaya ng Diyos sa puso. Imbis na gamitin ang tamang pag-iisip at paghatol, umaasa sila sa kanilang damdamin. Kapag may naramdaman silang matinding emosyon noon, iniisip nila na iyon na ang patuloy na sila ay banal. Pero ipinapakita dito na mali ang ganitong batayan. No? Hindi sapat ang feelings para masabing tunay ang pagbabago ng puso. Bible sanctification does not consist in strong emotion. Here is where many are led into error. They make feelings their criterion. When they feel elated or happy, they claim that they are sanctified. Happy feelings or the absence of joy is no evidence that a person is or is not sanctified. So, nilinaw na ang tunay na sanctification ayon sa Bible ay hindi nakabase sa matinding emosyon. So, maraming tao ang naliligaw dahil ginagawang sukatan ang kanilang nararamdaman. So, kapag masaya sila, iniisip nilang banal sila. Pero ang totoo, kahit masaya ka o hindi, so hindi yun ebidensya ng pagiging sanctified. Ibig sabihin, ang pagiging banal ay hindi susukat sa emosyon, kundi sa tunay na pagbabago ng buhay. Those who are battling with daily temptations, overcoming their own sinful tendencies, and seeking for holiness of heart and life, make no boastful claims of holiness. They are hungering and thirsting for righteousness. Sin appears to them exceedingly sinful. So, dito naman is pinapakita kung ano ang tunay na ugali ng isang taong sanctified. Ang mga taong ito ay araw-araw na nakipaglaban sa tukso, pinipigilan ang kasalanan, at hinahangad ang pagiging banal. So, hindi sila naggayabang o nagkasabing banal na ako. Sa halip, patuloy silang naghanap ng katuwiran at mas lalong nakikita kung gaano kasama ang kasalanan. So, yun nga, sa the last day is hindi ang tunay na banal ay nagsasabing ano pa ba ang kasalanan ko. So, ang tunay na kabanalan ay may kasamang kababaang loob at patuloy na paglago. Bible sanctification does not consist in strong emotion. Here is where many are led in ay, yun. In summer, as we look upon the trees of the distant forest, all clothed with a beautiful mantle of green, we may not be able to distinguish between the evergreens and the other trees. But as winter approaches and the frost king encloses them in his icy embrace, stripping the other trees of their beautiful foliage, they are, the evergreens are readily discerned. Thus it will be with all who are walking in humility, distrustful of self, but clinging tremblingly to the hand of Christ. So dito po is gumagamit ng halimbawa ng mga puno. So tag-init po is lahat ng puno ay mukhang maganda at tuntian. Kaya mahirap malaman kung alin ang evergreen.
Pero kapag dumadating ang taglamig at natanggal ang dahon ng iba, doon makikita kung alin ang tunay na matibay, ang evergreen. So, ganito rin sa buhay ng tao na sa panahon ng kaginhawaan, parang ah, pare-pareho lang ang lahat. Pero sa panahon ng pagsubok, makikita kung sino ang tunay na nagtitiwala sa Diyos at nanatiling matatag. While those who are confident and trust in their own perfection of character lose their false robe of righteousness when subjected to the storms of trial. The truly righteousness, who sincerely love and fear God, wear the robe of Christ, righteousness in prosperity and adversity alike. So, dito ipinapakita ang kaibahan ng dalawang uri ng tao. Ang mga taong may tiwala sa sarili at iniisip na perpekto na sila is bumabagsak kapag dumadaan sa pagsubok. Nawawala ang kanilang false righteousness. Pero ang mga tunay na matuwid na mapagkumbaba at nagtitiwala kay Kristo ay nanatiling matatag sa kahit anong sitwasyon, masaya man o mahirap. So, ang tunay na righteousness ay galing kay Kristo, hindi sa sarili. It requires the testing time to reveal the pure gold of love and faith in the character. When trials and perplexities comes upon the church, then the steadfast zeal and warm affections of Christ, true followers are developed. So dito is sinasabi na ang mga ah, pagsubok, um, sinasabi na ang mga pagsubok ang ipapakita kung sino ang tunay na may pananampalataya. Kapag may problema at hirap, doon lumalabas ang tunay na pag-ibig at katapatan ng mga sumusunod kay Kristo. So, ang trials ay hindi para siraan tayo, kundi para ipakita at palaguin ang tunay na karakter natin. So, dito po is tinuturo sa atin na ang tunay na sanctification ay hindi nakabase sa emosyon o feelings, kundi sa tunay na pagbabago ng puso at buhay. So, dito is sa huli ang tunay na kabanalan ay makikita sa consistency ng buhay, sa hirap man o ginhawa, at sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos, hindi sa sarili. So, hanggang dito lang po ang aking devotional. Magandang umaga po. Brother Aldri?
Ayan, maraming salamat po Brother Japet sa mensahe na iyo pong ibinahagi sa amin ngayong umaga. Ah, nawa po ay marami po tayong natutunan at ito po yung ating maisang puso at maisang buhay. And with that, tayo po ngayon ay lumako na sa ating closing song at closing prayer ng ating speaker. Tayo po yung manalangin. Parang Diyos, maraming salamat po sa umaga ito na kami po ay muling nakarinig ng mga salita na ah, pinapaalam niyo po sa amin na ang kabanalan ay hindi nakabase sa aming damdamin, kundi sa tunay na pagbabago ng puso at buhay sa pamagitan po ninyo. Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag umasa sa aming emosyon, kundi patuloy na magtiwala sa inyong salita. Bigyan niyo po kami ng lakas upang mapaglaban ang tukso araw-araw at hubugin niyo po ang aming puso upang mas lalo po kaming ah, upang mas lalong mahalin ang katwiran at kaputan ang kasalanan. Ah, tulungan niyo rin po kaming maging pagkumbaba at hindi nagmamataas, kundi laging umaasa sa inyong biyaya. Sa gitna ng mga pagsubok, tulungan niyo po kaming manatiling matatag at kumapit sa inyo. At ngayong araw po nito ay tulungan niyo po kami at ingatan niyo po kami, gawin din po sa mga mahal namin sa buhay na di po namin kapili. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po muli Brother Japet sa iyong mensahe sa amin ngayong umaga.
Nawa po, yun nga, maisusumbuhin natin ang bawat salita natin na pakinggan ngayong umaga. And with that, dito na po nagtatapos ang ating program sa umagang ito. Nawa po'y magkita-kita muli tayo sa ating mga online programs for our daily devotionals at 5 a.m. in the morning and 6 p.m. in the evening. And sa iyo po mga online programs natin. Hindi po, thank you for joining us. Lahat ng kasama natin ngayon sa Zoom and sa Facebook Live. Morning po sa ating lahat and may God bless us all.